Kilala ang mga singsing pari sa dami ng kanilang paa. Ang bilis nila maglakad dahil milipid sila, ang dami nilang mga paa. Hindi sila mapirme sa isang lugar. Pero ang mga paang yan, nawawalan ng silbi kapag bumuhos na ang ulan. Kaya ang napili nilang takbuhan, ang ating mga bahay. Grabe, sobrang dami po talaga, hindi mo po mabilang eh. Nakakakilabot po talaga. Nagbapadya ng bumuhos ang ulan. Kaya ang mga hayop sa gubat, kanya-kanya ng diskarte. Ang mga langgam na ito, full force na sa pagbubuhat ng kanilang makakain. Nag-iimbak sila para sa mahabang tag-ulan. Ang napuntiryan nila, isang batang atangya o stink bug. Tulong-tulong sila para madala ang insekto sa kanilang lungga. Abala rin sa paghahanap ng masisilungan ang singsing pari o millipede. Hindi sila nakakita, kaya para malaman kung saan sila pupunta, ginagamit nila ang pares ng antena para maramdaman ang paligid. Ang tawag dito is yung singsing pari o yung tren-tren. Kalimitan linalaro ng mga bata dahil pag ginalaw nila, nagiging nagiging circle. Tinatawag silang singsing pari dahil kapag may peligro, binibilog nila ang sarili na parang singsing. Ang dalawang singsing pari na ito, magkasamang nagbubungkal ng lupa. Sa ilalim ng lupa sila magtatago sakaling bumuhos na ang ulan. Habang naguhukay ang dalawa, isang millipede pa ang napadaan at parang gustong sumama sa kanila. Kung may roundback, mayroon ding flatback millipede. Abala sila sa pagkain ng nabubulok na kahoy. Habang ang ilan, naka-jackpot. Kasama ang mga langaw, salo-salo sila sa nalaglag na buto ng mangga. Kita niyo ito, ha? Ang tigas pagka dinidiinan ko yung hawak ko sa kanya, ang tigas ng kanyang exoskeleton. At the same time, nagre-release na siya ng matapang na amoy itong mga singsing pari na ito. Grabe yung amoy. Nagre-release na sila ng kanilang chemicals for protection or for defense. Akala ng marami, libo-libo ang paa ng mga millipede. Pero ang totoo, mayroon lang silang 24 hanggang 750 na paa, depende sa species. Ang bilis nila maglakad dahil milipid sila, ang dami nilang mga paa. Hindi sila mapirme sa isang lugar. These millipedes, they have around 80 legs at nakakonect yan sa bawat segment ng kanilang katawan. Ang mga singsing pari, kadalasang pupunta sa malamig at mamasa-masang lugar. Ayaw kasi nila ng mainit na panahon dahil maaring matuyo ang kanilang katawan at mamatay. Ang dalawang ito, sinasamantala ang pagkakataong magparami habang hindi pa tag-init.
Pero ibang usapan na kapag malakas ang ulan. Marami mang paa, hindi nila ito nagagamit sa paglangoy. Kaya ang isang ito, tuluyan ng nalunod. Para hindi malunod, nakikisilong ang mga singsingpari sa bahay ng mga tao. Sa Las Piñas City, malaking problema ng nanay na si Tin ang kumpul-kumpol ng mga millipede o singsingpari na nakikitira sa kanyang bahay. Grabe, sobrang dami po talaga, hindi mo po mabilang eh. Nakakakilabot. Hi, Tin. Morning, Doc Nielsen. Hello, how are you? Ay, mo- Oops, ano yung tumunog? Oh my God! May natapakan ako! Ito! Mga millipedes. Totoo nga, no? Grabe, dito pa lang sa stairway ni Tin, napakarami ng mga millipedes na ito. And may maamoy ka na scent na pinuproduce ng mga ito pagka natapakan sila o hinawakan sila, no? So, Ma'am Tin, saan nakita nyo yung nagkukumpulan yung mga millipedes na yan? Dito po, sir. Yan, mas marami po siya nung nakaraan dyan. Oh, look, in this particular corner, parang sa mga horror movies na napapanood nyo, no, na merong isang area, naglalabasan yung mga langaw, pero ito, nagkukumpulan yung mga millipede. Kahit saan lumingon sa garahe ng bahay, may gumagapang na singsingpari. Dati po kasi, every afternoon po, nilalabas ko yung anak ko dito para po magpahangin kami. Pero dahil nga po sa kanila, hindi na po kami nakakababa kasi po, naaapakan ko po sila eh. Pero hindi lang sila sa labas makikita. Nakakapasok na rin daw ang mga ito sa loob mismo ng bahay. Kaya natatakot si Tin sa seguridad ng kanyang anak. Nakita ko po na gumagapang na po sa playpen yung isa. Tapos yung isa po, hawak po niya. Eh syempre po, 8 months pa lang po kasi siya that time. Tuntawa pa po siya kasi gumagalaw nga po pumapalag. Buti po nakita ko kung hindi po nasubo niya na po talaga. Meron tong cyanide, although very minimal, but it can be harmful to the baby of Miss Tin, ano? Kung bakit sila narito, yan ang inalam natin. Ayan, no? May putik. At makikita mo, moist siya. And itong mga millipede na ito, yan ang gusto nila. They like a moist area. Ayaw naman nila sobrang basa. Dahil pag sobrang basa, as in baha, malulunod sila. Sinilip ko rin kung ano ang nasa kabila ng pader. So baka mamaya may leak. May tagas yung liquid. And yun yung gustong-gusto ng mga millipede, yung moist lang, hindi yung puddle of water. And this is the reason why they go to this area. Napansin din namin ang bakanting lote sa tabi ng bahay ni Tin. Nang suriin namin ang lugar, tumambad sa amin ang napakaraming singsingpari. So ito yung bahay nila, Miss Tin. And makikita mo may puno ng mangga. Ito na lang ang natitira nilang habitat. And balang araw, tatayuan na rin ang bahay itong lugar nito. So, makikita natin sila na nasa karsada na lang. Marami sila sa paligid ngayon dahil tag-ulan ang breeding season ng mga singsingpari. Ang isang babaeng millipede kayang mangitlog ng hanggang 300 eggs sa isang batch. Kung madalas din kayong makakita ng singsingpari sa inyong mga bahay, huwag mangamba, lalo pat hindi naman nila intensyon na manakit. Sa tao po, hindi po sila harmful. Although nagsisikret po ang mga millipede, depende po sa species at sa order ng chemical defenses nila. Pero sa tao po ay hindi po siya delikado. Primary component ng chemical secretions nila ay cyanide. Cyanogenic po sila. Pero yung amount po ng cyanide na yun ay sobrang liit na hindi tayo maapektuhan. Katunayan, sila ang mga decomposers. Dahil sa pagkain nila ng mga nabubulok na bagay sa lupa, nagiging mataba ito. Itong lugar na ito, baka dating bakanting area ito, pero nung nag-develop yung mga houses, nawala na sila ng tirahan, kaya na-concentrate na lang sila dyan sa bakanting lugar.
At pag nagiging alanganin yung kanilang sitwasyon doon, dito nila napiling magpunta. Katulad natin. Gusto lang din ng mga singsing pari na maayos at ligtas na tirahan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.